Magandang gabi mga kabaro. Sa gabing ito, hindi lang tayo basta makikinig sa kwentong katatakutan, kundi sasama tayo sa unang biyahe ng isang tao na ang pangarap ay nauwi sa isang walang katapusang bangungot sa gitna ng karagatan. Ito ang opisyal na kwento ni Mark, ang cadet seafarer sa Gabi ng Lagim, the movie. Ang kanyang pagharap sa Pokong. Si Mark ay isang masipag at ambisyosong Filipino cadet seafarer. Matagal niyang pinangarap ang mga sandaling ito, ang makasampa sa isang malaking international cargo ship na naglalayag sa karagatan ng Timog Silangang Asya. Para sa isang baguhan na katulad niya, ang unang biyahe ay punong-puno ng pananabik, pag-asa para maiahon ang kanyang pamilya at pagnanais na mapatunayan ang kanyang sarili. Ngunit ang barkong naatasan sa kanya ay may kakaibang bigat sa pakiramdam. Habang naglalayag sila sa karagatan malapit sa border ng Indonesia, napansin ni Mark ang tindi ng kanyang pagod. Bilang kadete, sa kanya ibinibigay ang pinakamahirap na trabaho sa pinakailalim ng barko, ang cargo area at engine room. Kasabay ng pisikal na pagod ay ang matinding homesickness. Sa gitna ng laot, kung saan walang signal at purong kadiliman lang ang nakapaligid kapag sumapit ang gabi, madaling mawala sa wisyo ang isang baguhan. Kaya sinabihan siya ng mga senior crew member niya na normal lang ang makarinig ng mga kakaibang tunog o makakita ng anino dahil lang ito sa seaman sickness o lula sa dagat. Pero ang mararanasan ni Mark sa mga susunod na gabi ay hindi lang basta gawa-gawa ng kanyang pagod na isip. Ang misteryosong kargamento sa cargo deck. Isang hating gabi, habang ang barko ay dadaan sa isang madilim at tahimik na bahagi ng dagat, naatasan si Mark na mag-inspeksyon sa pinakailalim ng cargo deck. May ulat kasi na may mga lumuwag na tali sa mga container van dahil sa malalaking alon. Hawak ang kanyang flashlight at logbook. Bumaba si Mark sa makipot at matarik na hagdanan. Ang hangin sa ilalim ay kakaiba. Malamig na may halong amoy ng luma, amag, at isang hindi mapaliwanag na amoy ng nabubulok na bagay. Habang tinitingnan ang mga container, napansin ni Mark ang isang kakaibang kargamento sa dulo ng pasilyo na bagong sampalang mula sa huling port malapit sa Indonesia. Ito ay isang mahabang kahoy na kahon na nababalutan ng makapal na plastik. Sa tabi nito, may nakasabit na kakaibang anting-anting o tradisyonal na proteksyon na tila ba may kinukulong sa loob. Biglang patay-sindi ang flashlight ni Mark. Kasabay nito, nakarinig siya ng isang mabigat na kalabog mula sa loob ng mahabang kahon. Natigilan si Mark. Lumapit siya ng dahan-dahan at hinawakan niya ang kahon. Ramdam niya ang panginginig sa loob nito, na parang may isang tao na pilit kumakawala. Sa takot niya, umatras siya. Ngunit bago pa man siya makabalik sa hagdanan, ang plastik na nakabalot sa kahon ay biglang napunit. At ang takip ng kahon ay marahas na tumalsik. Ang unang pagharap sa Pokong. Mula sa madilim na sulok ng cargo deck, isang puting figura ang dahan-dahang bumangon ng tuwid. Nanlaki ang mga mata ni Mark. Ang nilalang sa kanyang harapan ay isang pokong. Ito ay isang bangkay na balot sa tradisyonal na puting telang pampatay. Ang puting tela ay marumi. May mga mantsa ng lumang lupa at tuyong dugo. Nakatali ito ng mahigpit sa tatlong bahagi, sa itaas ng ulo na parang buhol ng candy, sa leeg at sa paanan.
Dahil nakagapos ang mga paa, hindi ito naglalakad tulad ng ordinaryong multo. Ito ay tumatalon-talon. Isang malaking talon papunta sa direksyon ni Mark. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan nito sa bakal na sahig ay umaalingaw-ngaw sa buong cargo deck. At sa bawat talon nito, lalong tumitindi ang amoy ng nabubulok na karne. Sa sobrang takot, napatakbo si Mark paakyat sa deck. Hinihingal siya, namumutla, at agad na nagsumbong sa kanyang mga opisyal. Ngunit tulad ng inaasahan, pinagtawanan lang siya ng mga ito. "Guni-guni mo lang yan, kadete! Matulog ka na!" sabi ng kanyang chief mate. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi ni Mark. Sa mga sumunod na araw, ang pananakot ng Pokong ay naging personal. Hindi na ito nanatili sa cargo deck. Sinundan nito si Mark hanggang sa makikitid na koridor ng passenger at crew quarters. Tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi, nagigising si Mark na basang-basa ng pawis. Nararamdaman niya kasi ang pagyanig ng sahig ng kanyang cabin. At kasunod nito ang pamilyar at nakakatakot na tunog sa labas ng kanyang pinto. Isang gabi, hindi na natiis ni Mark. Binuksan niya ang pinto upang harapin ang kanyang kinatatakutan. At doon, sa dulo ng madilim na pasilyo ng barko, na tanging emergency lights lang ang nakabukas, nakatayo ang Pokong. Sa pagkakataong ito, mas malapit na ito. Dahan-dahan itong tumalon papalapit sa kanya. Nang makarating ito sa harap ni Mark, nakita niya ang mukha nito sa ilalim ng nakabukas na bahagi ng tela. Ang mukha ay purong itim, parang sinunog na karne na nabubulok, at ang mga mata nito ay nanlilisik. Nakatitig ng diretso sa kaluluwa ni Mark. Mula sa buhol sa ibabaw ng ulo nito, may umaagos na maitim na likido. Hindi makagalaw si Mark. Parang may pumipigil sa kanyang mga paa. Naramdaman niya ang malamig at mabahong hininga ng nilalang habang dahan-dahan itong ibinabagsak ang ulo nito sa kanyang balikat. Tila ba bumubulong ng isang sumpa na hindi niya maintindihan. Nagsimula nang magduda si Mark sa kanyang sarili. Totoo ba to? Nababaliw na ba ako? Totoo ba ang Pokong o ito ay epekto ng matinding depresyon at pagod sa laot? Ang takot na ito ang unti-unting sumira sa kanyang kaisipan. Ang pagtatapos at ang misteryo ng laot. Sa huling bahagi ng biyahe, bago pa man tuluyang masiraan ng ulo si Mark, napilitan ng kapitan na tingnan ang kargamentong tinutukoy ng kadete dahil sa kakaibang insidente ng pagkakasakit ng iba pang crew. At doon nila natuklasan na ang kahon pala ay naglalaman ng mga labii ng isang taong may hindi natapos na sumpa sa Indonesia, at ang buhol sa ulo nito ay nananatiling mahigpit. Matapos ang sunod-sunod na ritual, pagdarasal at pagbibindisyon sa buong barko gamit ang holy water, unti-unting nabawasan ang pagpapakita ng nilalang hanggang sa makadaong sila sa ligtas na pantalan. Nakaligtas si Mark sa kanyang unang biyahe, ngunit ang kanyang pagkatao ay habang buhay nang nabago. Ang pananabik niya sa dagat ay napalitan ng isang permanenteng takot. Mga kabaro, ang kwento ni Mark ay isang paalala lamang. Ang karagatan ay hindi lang basta tubig. Ito ay isang malawak na libingan ng mga kwento, sumpa at ligaw na espiritu mula sa iba't ibang bansa. Sa susunod na sasakay kayo sa barko at makarinig kayo ng mabigat na kalabog na papalapit sa inyong silid ng hating gabi, huwag niyo nang tignan at subukan.
Baka ang Pokong ay naghahanap ng bagong niyang kasama sa kanyang walang katapusang pagtalon at pananakot sa dilim. Maraming salamat, Mark, sa pagbabahagi ng iyong nakakatindig balahibong karanasan. Totoo man o hindi, may mga kwento talagang nananatiling misteryo. May mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o ng ating isipan. Marahil, ang tunay na aral ng gabing ito ay respeto sa kultura at tradisyon ng iba, buhay man o patay, pagpapahalaga sa mental health at pakikinig sa mga baguhan, at katatagan ng loob sa gitna ng takot at pag-iisa sa laot. Ako ang inyong lingkod, at ito ang Takutan TV. Mga kwentong katatakutan, kababalaghan at misteryong magpapakaba sa bawat gabi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, follow at subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapagising sa inyo tuwing hating gabi.